Ito pala, I think mas appropriate na tanong. Okay ka ba dun sa kampihang dilaw tsaka pula? I think kinakampanya na ngayon yan, no? Nino, Ni Senator sino? Trillanes. Ewan ko, depende sa mga loyalista. Kung ma-stomach nila na join forces sa mga dilawan para lang anuhin tong mga Duterte didishits. You think the likes of Mami Peng, will agree to that? Hindi. Hindi yun, isa yun sa mga, hindi. Depende kay Mami Peng, baka bumait ba. alam mo naman si Mami Peng na Amazona. Yun nga sabi ko yan. Dapat, kung gusto talaga nila yan mangyari, they have to be very careful naman. Kasi, ang hirap nilang ibenta sa mga hardcore na loyalista. Yes. Oo, lalo yung Pero meron man, kung ako nga, di ba, narinig mo kanina, si Kristan, yung boses ni Kristan. Di ba narinig mo? Oo. Sinare ako na podcast ni Kristan doon sa page ko na bago. Oo. Kasi pinakinggan ko siya, ang topic niya is yun nga, si Marcoleta. Okay. Yung ginawa ni Marcoleta. Ako, siguro tayo, iba-iba man yung ating siya, dilawan, alam ko dilawan yun si Krista, di ba? Dilawan yun. At ako, hindi na ako dilawan. Pero sa punto na ipaglalaban mo yung bansa laban sa mga aggressor na galing labas, ay magjo-join forces ako doon sa tao na correct. Yun naman yung tama hindi tatraidorin ang bansa. Yun, kahit na siguro dilawan pero hindi traidor sa bansa, tapos yun yung ko. Uy, gines ko dati si Kristan dito. Tapos? Magaling magsalita, spontaneous, tas may laman may Yun na nga. So, kung ganun na punto na dilawan, at least, na alam natin na may nag-iisip. At yung mindset is, mas, yung mindset is, magkaiba man tayo ng pinaglalaban sa politika, tayo mga kapwa Pilipino natin, nag-aaway-away tayo about sa politika dito sa bansa. Pero pag ang usapan na is labas, na may aggressor, na gusto tayong guluhin dito sa bansa, sakupin tayo, tapos meron tayong mga kababayan na ang galawan ay hindi para sa kapakanan ng ating bansa, kundi sa kapakanan ng mga ng mga sasalabas, yung mga traidor na nagpapakilala na ngayon sa kanilang katraidoran. Sino papanigan mo? Di syempre yung kaaway mo na dati na ipaglalaban yung bansa, kaysa naman yung traidor na yung palang tinutulungan yung kalaban. Di dun ka na lang sa dilawan na hindi traidor, kaysa naman sa, di ba? So, yun. What if mag-head to head si Senator Risa Hontiveros and VP Sara? Let's say tatakbo si Senator Risa Hontiveros, si VP Sara, tapos si Raffy Tulfo. Would you encourage Senator Risa Hontiveros to withdraw at sumuporta yung mga dilaw kay Raffy Tulfo, or rather you will encourage Raffy Tulfo to withdraw and support para makipag-join force with Hontiveros? None of the above? Hindi, left-leaning kasi din to si left-leaning to si Risa Hontiveros Meron siyang leftist, di ba? Si Raffy Tulfo, hindi ko bet? Hindi ko rin bet si Idol Kasi between him and Erwin Tulfo, si Erwin medyo mabait pa, pero si Sir Raffy hindi mabait. Ba't naman di mabait? Hindi ko siya feel. Yun lang. Sino ba?
Yun nga, di ba, last election, si Ben Tulfo at saka si Erwin tumakbo pagka Senado. Akala ko makakapasok yung dalawa. Di ba? Kasi Ah, malakas yung si Ben Tulfo, di ba? oo. So, pinoto ko si Erwin. Talaga. Kasi alam ko kasi si Sir Erwin mabait. Sa lahat ng mga Tulfo na level ang kabaitan, ang pinakamataas na is yung pinakamataas na pagka chismoso or whatever, yung mga maldito, si Sermon yun, Oo. Montulfo, yung panganay niya. Yun yung Oh. yung pinakamabait sa kanila na si Sir Erwin. Pero feeling Yun ko po yung mahina kokote ni Erwin eh. Sorry, yun nga, nasabi ko ba? may Nadulas ako. bend. May bending kasi yung mga bend, may bendalo. Sorry, Yung sa mga bend. tulpo natin. Sorry. Nadulas Kasi yung ako. ayun nga, nadulas yung bending niya. Bakit kasi sinabi niya bending? Bendalo. Oo nga eh, oo Bending nga ko eh. sa Oo, may bend bendalo eh. sa broke back mountain. Si ano naman, si Senator Raffy, sa tingin ko maingat na siya ngayon eh. So, medyo Oo. okay. Hindi na siya masyadong maingay. Oo. Si Erwin medyo parang ano eh, hindi ko alam ha, pero siguro mabait ha. I agree with you, pero yung kokote medyo mainit. But compare mo naman si Sir Erwin sa kokote ni Robin. Wag na Compare mo naman. Ay, ewan. As Nakakaya namang ikumpara kay Sir Erwin. Hindi, ang sa akin, sa mga tulfo. okay. Parang medyo maano si ano. Oh, Andun yata lahat ng talino kay Sermon. Yung kayo, Marites. Yung pinakamarites sa kanila. Yung madaming alam. Madaming mga kaya lang, Marites. nasapak ni, ni Camille. Ay, ni sino ba? Ni Raymar tsaka ni Claudine. Ni Claudine. Kasi yung mag-asawa pa sila. Hindi natin alam, ano ba yun? Ano ba talaga nangyari doon? Sa airport yun nangyari. Oo, sa Airport airport yun eh. sila nagpapakan. Oo. Hindi, Hindi natin alam. si Raymart kasi, kasi nung nag-gym kami, nakakaano ko yan eh, sila nila Cesar Montano. Mabigat talaga kamay ni Raymart. Malakas sumuntok yun. Kaya sa tingin ko, nung nakita ko nakaluhod na si Montulfo, mukhang nabigyan ni Raymart eh. Mabigat. Bakit nakisali pa si Claudine? Pati na si Claudine I think, nagsumuntok-suntok, di ba? hindi ko na maalala eh, pero siya yung sinipa ni Sinipa ni Mon. Yun yung pagkakaalala ko. So may ginawa pala talaga. Mm-mm. May ginawa yung matanda kay Claudine. Mm-mm. So okay. Kung ganon is justified pala na binugbog. Kung yung pala yung context na nangyari yung ganon. Hindi ko alam Hindi ko alam kung sino nauna. Pero ang alam ko lang, sinipa din siya. Hindi ko alam kung which comes first. Baka nung sinuntok na siya. Knowing naman si Sir Montulfo, mukhang di naman papatol sa babae ng bigla-bigla na lang yun. Yun na nga kasi, di ba? Alam naman natin na mahilig din yun sa chicks. Kagaya ni former President Rodrigo Duterte. Alam niya yung mga chicks. Di ba? Di ba? Meron siyang mga, kung sinasabi natin na kailangan magmarites sa mga buhay ni Rodrigo Duterte nung sinaunang panahon, yan si Montulfo ang isa sa mga credible na magkikwento sa buhay noong unang panahon ng bata pa si Rodrigo Duterte kasi barkada yan. Sila yan sa Davao. Taga Davao yan sila, mga Tulfo, taga Davao yan eh. Laking Davao. Si Robin din eh. Hindi ba parang kailan ba yun? Parang medyo nagkakagirian sila ni ni Senator Trillanes, di ba? Nung in-interview si Sentry, sabi nung nagkita kami, mag-classmate tayo eh. Sabi daw ni Robin. ang alam natin na magkaaway ngayon, ang nag-aaway-away ngayon,
madaming kaaway si Senator Marcoleta. Ang Marcoleta. kaaway niya si Senator Ping, si Senator Soto, Soto. si Senator Risa, Okay. at si ang nag-aaway din si Senator Kiko Pangilinan at saka si Senator Cayetano. Alan Peter Cayetano. At nagpaparinig itong si Robin Padilla sa sa kahit kanino na gusto po ba mapapansin sa kanya, silang dalawa ni Bongo na tahimik lang. Pero Si Senator Bato na hanggang ngayon ay hindi pa pumapasok sa Senado. oo nga, no? Si Senator away din, may nagpaparinggan din si Senator Tito Soto at saka si Senator Amy Marcos. Kasi ang tinuturo ni Senator Soto na may pakana nung na-remember mo yung kudeta na Oo. nangyari nung With Lauren. na si Lauren de Garda. Ang pakana noon si Amy Marcos. Yun yung sabi ni Senator Soto. So magulo po ang Do you think magulo ang it's safe to Senado. claim na this is the worst Senate or Congress ngayong 2020? I don't know sa Congress. Hindi, I mean, Pero sa yung Senado, Congress, diba? oo. Kasi Senate, yung, paano ba tatawagin? Diba yung, Upper house, Oo. upper chamber ang tawag sa Senado. Lower house ang sa House of Representatives. So, kung worst, yes, sa tingin worst ko to na nga rin. Senado. Pero mo, andyan Worst na Senado. andyan si Robin. Alam naman nating mahina kokote nun. Si Bato, Oo. nagtatago. Si Joel, Yes. makukulong. Si Jinggoy, makukulong. Posible. Si Cheese, Posible. hindi alam yung Portweed. Si, Makulong din. Baka makulong. baka makulong din. Oh. Oo, tatlo. Si Amy, Sino pa? pabotox. Oo. Yung iba, yung magkapatid na Cayetano na galit na galit si Alan Peter na nasali siya doon sa 9 Judas line. Yung yung Hindi, oo nga. Lo- nakita mo yung mapa na yun, yung may Oo. mga mukha nila na 9 dash line. Ayaw niya na tinatawag daw siya na senator. Chinator. Chinator. Ayaw niya. Na-triggered siya doon. At parang lumalabas, galit na galit siya kay Llamas. kay Jay Tarriela, galit siya. Oo. At gusto niya na parang hindi ito yung ko napansin ko na nagsasagutan sila ni Kiko Pangilinan nung ako hindi ako makadilawan po hindi ko type si Kiko. No. Ayoko niyan. Kahit asawa pa yan ni Sharon Cuneta na ako po ay Sharon yan. Kahit asawa pa yan, hindi. Team Gabby Concepcion pa rin ako. Kahit ano. Diba? Pero yung nagsagutan na sila ni Alan Peter. Ko, buti pa tong si Kiko. Ay ang mindset is talagang makipilipino. Si Alan Peter nagalit doon sa pinost ni Jay Tarriela na caricature daw ni Xi Jinping. Nagalit ang isang senador ng ating bansa sa i-express ng isang opisyales ng ating Philippine Coast Guard ng kanyang freedom of speech and expression para lang gawan ng katatawanan ang katatawanan ang presidente ng ibang bansa. Nagalit ang senador ng Pilipinas. Pero pag ginagawa ng mga DDS, the same level of pambabastos, pagbabalahura kay ating sariling presidente, kay PBBM, narinig ba natin na nagalit yung mga senador na yan? Hindi, pero siguro ang naman nila dyan, men in uniform, yun ang sasabihin nila, men in uniform kasi si Commodore J. Yes. Pero yun, meron siyang freedom of speech and expression. Yeah, correct. At yan, kung ikumpara natin sa China, wala silang ganyan. Wala silang ganyan.
ang mga Chinese hindi free na mag-express ng freedom of speech and Correct. expression kagaya natin dito sa Pilipinas. Ay, Kung gagawin nila hindi nila pwedeng doon ganunin sa si China, Xi Jinping dun. hindi pwede. Dito na nga lang sa atin may mga kapwa tayo Pilipina na gumagawa ng mga memes, ng mga fake news, Yun na ng lang mga kay ano eh. karikatura. Yung Oo, kay kay Harry Roque, di ba? PBBM. Yun, Oo, yun kay grabe, di PBBM. ba? Oh, gumagawa pa ng mga fake video sa ating presidente. Kapwa natin Pilipino yan, ha? Nakita mo ba nagreklamo si PBBM? Nakita ba natin na si PBBM naging apektado niyan? Tayong mga nanonood, tayo nakakakita. Pero si PBBM trabaho lang ng trabaho. Nagkakasakit na yung presidente natin sa grabing trabaho. Tapos bibigyan pa siya ng mga low survey rating. Oo nga, no, grabe, no. Yung Naawa ka rin ba minsan kay PBBM? Ako minsan naawa ko eh. Kahit sabihin ni PBBM na hindi, wala akong pakialam dyan sa... oo. Pero syempre, ma-hurt ka doon, di ba? Kaya ako naman... Ako, Mm, ito kwento ko sa'yo. Every day, di ba? I think ikaw din pinapadalan ka ng mga updates, activities ni PBBM. oo. Isa ako sa mga vloggers na pinapadalan everyday, morning, afternoon, evening ng mga ginagawa ni PBBM on the day or the day before or yung the following day, yung kanyang mga ginagawa, mga pictures niya, videos niya. Mm-mm. At sinasabihan ako na ito yung mga aktibidades ni PBBM. Kung gusto kong gumawa ng content, at least meron akong Basihan. basihan. Oo. So everyday, alam ko si PBBM is napaka-busy. Grabe busy. Grabe siyang busy. Nare-realize ko sometimes pag pinapadalan ako ng yung mga rush na yon, na in one day pwede siya makapunta sa 3 lokasyon sa bansa. Oo. Di ba? Matindi Ganun talaga si ganun, PBBM eh. ganun siya ka-busy. Nagkasakit na nga siya, yung tinatawag na diverticulitis. Tumawag nga ako kay Dahil, Ethel eh. Sabi ko, tita, dahil, kamusta si PBBM? Okay. Kasi alam mo ba si PBBM, ang ginagawa, magmi-meeting. Ano hindi siya eh, kumakain. organized talaga yung ano niya eh. Yung isang buong araw niya, pagdating ng gabi, pagkatapos ng office hours, nagbabasa na, yung mga speeches niya, saka siya nagkakabisado. Para pagtulog niya, paggising niya, o kung kinabukasan yung speech, medyo fresh pa ng konti sa kanya. Hanggang sa sasakyan, on the way, nagre-rehearse pa yan. Yun, ganun ka-busy si PBBM. Sometimes hindi nakakain ng maayos. And remember folks, senior citizen na ito. 68 ito. 68 years old na Grabe, ito. nga, no? Tapos lumilipad yan siya ng at least 2 to 3 locations in a day. Kung talagang 3. Sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Nung nagkasakit lang talaga siya, is galing siya doon ng, I think, Cotabato. Yes, Cotabato. At Kawawa din eh, no? kawawa siya. Kawawa siya. Grabe. As in, kayod talaga siya kalabaw. Ang presidente natin, kayod kalabaw. Tapos, makamiss lang siya ng isang event sa Malacanang, kagaya nung, alam ba yung last nung nagkasakit siya, nakamiss lang siya ng isa. Where is the president daw? Hinahanap na nila. Yung si Vice President Sara Duterte na walang ginagawa, na alam natin na laging pumupunta ng dahig. Hindi, pero dapat tayo, hindi na tayo nagkukumpara ng ganyan. Kumbaga, yun na nga eh. Kasi parang laging, ang balik nila sa atin, yan na naman kayo, ikukumpara nyo na naman. Hindi, hinahanap nila eh, nung si PBBM, kahit biruin mo si PBBM, wala talaga malugaran eh. Nagpakita ng video through Attorney Claire Castro, AI daw.
Kesyo, ano daw, gawa-gawa lang ni Attorney Claire. Si Libayan mismo nag-live. Kilala mo ba yun? Basta mukhang kabayo yun. Tapos, hindi yun. Dati nakikinig ako doon pero hindi ako impressed. Hindi ako na-impress. Na ano na siya, naulol siya sa ano kay Magalong Oo, nabaliw na siya. Kaya meron talaga silang something, no? Basta mahawaan ka ng Duterte bug, para siyang infection. Oy, pero hindi daw sila Duterte. Si Magalong hindi Duterte daw yun. Maniwala. Duterte. Hindi nga, pero ba't kaya nila kinakahiya? Kasi malutikiya nga Hindi siya DDS Oh. Yun ang tanong. Bakit na hindi nila panindigan? Ewan ko, si Toby Chanko. Hindi rin daw DDS. Hindi DDS, pero yung ginagawa nila DDS. Kaya Actions, always remember, actions speak louder than words. So kahit ang sabihin nila na denial, na hindi, pero yung ginagawa nila ay yung trust the actions. Example, example na lang, si Marcoleta, balikan natin si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi daw niya sinabi, pero sinabi niya. Ginawa niya. Itinanggi niya rin yung iginigi ito yung inaano niya. Oy, wait lang, sumobra ka na ng 1 hour, magagalit na si Habi niyan. Oo nga kinala natin kasi mag-11 Oy, pero patikim lang to